So mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-Logic. Ako po ang inyong lingkod, Doc Neil, at muli samahan niyo ako na ating talakayin yung mga kautusan na nasusulat na hindi naman tayo kasali. Baka maaari saling ket-ket lang. Mga batang 80s and 70s and 80s, o yan, hanggang 90s, alam niyo mga ganyang salita. So, kung ready na po kayo, magsisimula na po tayo. At ang una nga po sa ating lista na yung ikapu o yung ikasampu. Ito ay inutos lamang ng Panginoon kay Moises para gawin ng mga Israelita. No, kasi literal naman na yung Diyos yung nagpo-provide sa kanila. Lalo na nang pinalaya sila mula sa Ehipto. Diba? At ito nga bayan ng Israel, ito nga, kaya sa kabila naman nun, ayan, ang pagbabalik nila sa Panginoon ng ikasampu, na ibinibigay naman nila sa pagpapagawa ng templo. Diba? At noon, isang beses lang, sa isang taon sila magbibigay. Hindi buwan-buwan, or kung ano man yung naging isang beses pupunta sila sa Jerusalem, sabay-sabay sila doon, ibibigay lahat nila yung kung ano yung naging ikasampu ng kanilang pag-aalaga ng hayop, pagtatanim, yun, dadali nila yun doon. Tingnan nyo naman yung kaibahan ngayon. Halimbawa na lang ikaw, kumikita ka ng 20K sa isang buwan, 20,000. 2,000 doon, bibigay mo sa sekta nyo. Kasi yun ang 20% o 10, divide ka 10. Nangungupahan ka. Nagpapaaral ng mga anak. Bayarin sa bills. Allowance sa araw-araw na pamasahe. Grocery at pagkain. Sa araw-araw din. Naisip nyo ba yun? At take note, wala pa yung bawas ng gobyerno. PhilHealth, SSS, GSIS, Pag-ibig. Tapos, ito yung sa kanila, kung halimbawa, kumikita ka ng 20K, yung 20K, ang babawasan mo ng 10 part. Hindi yung halimbawa, nakaltas na ni gobyerno si ganito, parang halimbawa, 10,000 yung kinita mo, kinsenas, tapos natira na lang 8,000, dapat doon pala mag-10, hindi, doon sa 10. Yun ang iba, Tapos lagi maririnig mo sa mga namumuno sa inyong lugar, on pastor, God will provide. Oo. Pero hindi mo para pahirapan ng mga miyembro mo na magbigay ng inatas. Diba? Napakalain ng pagkakaiba ng panahon noon na halos lahat libre. Lumabas ka lang, may makukuha ka ng pagkain. At yung pa nga, isang biglaan lang na isang taon ng pagbibigay. Kaya nakikita nyo sa mga samang may ganyan, palatuntunin. Diba? Yung isang kilala nga na relihiyon, na sekta, meron pang arine. Wow! Pero, saka ko na itakil yan. Basta sa ibang topic. Basta pinakita ko lang sa inyo yung kinalabasan ng kanilang pagbibigay. Ano ang inutos na bago ng Panginoong Yesus? Magbigay kayo ng naayon sa inyong kalooban. Ba? Nasa 2 Corinthians niyan, 9:7. Kinsenas katapusan. Ewan kung makapag-concentrate ka sa pagpupuri matapos mong mabigay yung 1,000 sa kinsena, diba? Kasi hindi mo makakayanin tiyak yun na 2K ibigay mo bigla, diba? Sabi nga kanina, paano kung 8K na lang, pabawas mo pa yung 2K, di kung mas maano yung 7K man lang din ang matira, diba? Yun. Paghandog.
Hindi din tayo sakop nito. Tulad na halimbawa kung ikay nagkasala, ay magkaalay ka ng hayop ayon sa kasalanan na nagawa mo. Lalo na sa panahon ngayon, hindi na dapat ito umiiral. Ba? Pero may ibang sekta na habang si Father nag-aayos na ng communion, ay may pumipila, dala-dala yung basket ng prutas, then yung iba sobre-sobre pa, diba? Para magandog. Meron akong karanasan yan. Yung dati kong kasama ng work ay nakapagtrabaho siya sa isang mayaman. Tapos itong isang mayaman may isang anak namatay. Ba? Alam niyo yun, meron siyang ipinadala doon sa relihiyon na kinabibilangan niya para ibigay. Alam niyo, ng kapal. Alam niyo, sa kapal ng pera, natanggal na yung dikit eh. Kaya kami, parang nagkatuwa naman kami na bilangin. Kaya mga 1,000 siya, 500, ganyan. Alam niyo kung magkano? 30K. 30,000, grabe. Nang bayaran ng buhay ng Panginoong isa sa ating kasalanan, ay napunit na yung kurtina doon sa templo na dating ginagawa ng ganong ritual o orasyon. Ibig sabihin, tapos na, diba? Wala nang bisa. Mababasa niyo yan sa Marcos 15:38, yung pagkapunit ng kurtina na yon. Basahin niyo yung lahat ng talatang ibinibigay ko sa inyo. Kung malaman niyo kung totoo ba yung sinasabi ko, di ba? Baka sa mamaya, kala niyo, ay totoo yan kasi bigay na yung pala, mali yung talata. Kaya, siyempre, maganda, habang nanonood kayo, may Bible kayo, tapos post nyo lang, basahin nyo muna. Di ba? Alam niyo, si Jesus yung pumalit doon sa mga hayop na inaalay noon para sa kasalanan. Yung buhay na ng mahal nating Panginoon yung ibinayad niya sa kasalanan na yon. Kaya wala na yung mga paghahandog na yan. Ang matatawag mo na lang dyan sa ganyan, banal na kikil. Kasi wala na. Kaso ba't hindi nyo alam, baka hindi kayo nagbabasa. Ba? Pagkain ng pinagbabawal na hayop. Nang panahon ng binigay ng Diyos ito kay Moises, ito ay para sa kanila lang. Tulad ng dugo na siyang buhay. Yun ay dahil Diyos na nagpo-provide sa lahat ng biyaya ng natatanggap nila. Para ano pa, ang dami namang makakain, ay kainin pa pati dugo. Diba? Ngunit hindi yun sakop ang lahat. Tulad ng mga kasabayan nilang mga nilalang na noon, hindi sinusunod to. Diba? Israel, din yung mga ibang bayan, kumakain sila noon. Kasi hindi nila alam yun. Hindi pinagbawal sa kanila ng Diyos yun. Dahil hindi nga sila yung bayang pinili. Yung Israel lang. Pagkain ng baboy, hindi rin ginagawa ng ibang sekta yan. At hindi rin bawal sa atin. Bata pa ako, naririnig ko na yung kasabihang ang hirap ng buhay. Mga late 70s na yon. Kasi 52 na ako ngayon. Tapos, diba? Noon pa lang yon. How much more ngayon yun? Diba? Tapos maki-inarte ka pa sa pagkain. Oo, pwedeng hindi tayo talaga kumain ng baboy kasi sobrang mahal na rin ng baboy. Magkano na ba? Nasa 400 na yata kilos ngayon. Oh, baka talagang tuyo na lang makain natin ngayon. Diba? Pero kita mo sa mahal na ngayon. Sa ibang bansa, lalo sa China, sa hirap ng buhay, meron pa sila yung exotic food nga nila, napakamahal eh. Alam niyo, delicacies nila yung
Sobrang pritong-pritong ipis. Siguro, hindi naman yun yung ipis na nasa bahay natin. Pero imagine, ipis, kinakain nila. Katulad nga din sila ng Israeli, mamaya makikita niyan. Balot. Ah, bata pa ako, nakakalakihan ko na ang balot. Bawal din daw sa ibang sekta yan. Kasi yung buhay daw na nasa loob, kinitil. Tinanggalan ng pag-asang mabuhay. So alam nyo, sa mga alagaan ng balutan, nag-aalaga sila ng itik, meron silang hatchery area. Doon titignan nila doon sa ilaw, tatapat nila yung balot, itlog, makikita nila yung pulso ng itik kung may kakayaan ba siyang mabuhay. Kung hindi, walay na nila yun. Tapos yung mga malalakas nandito sa tabi, sa hatchery pa rin. Ibig bang sabihin nun, halimbawa ikaw nasa sekta ka na yon, may alagaan ka ng balot, lahat ng mahinang klase na yon, tatapon mo na, o kaya ililibing mo na lang. Lugi, di ba? Saka, hayaan nyo bang hindi nyo na matikman yung abnoy na nilalagyan ng itlog, then piprito, torta, di ba? Iuulam sa mainit na sinangag sa umaga. Ginutom ako bigla. Lalo tayo, anong kasalanan natin na hindi naman tayo yung pumatay? Bumili lang tayo, kinain natin, di ba? Para daw lumakas yung tuhod. Kasi sa lahat ng mga reliyon na sumusunod sa iba't ibang pinag-uutos sa Biblia, eh, baka naman pwede, patikim naman ng specialty nyo na niluto ng recipe nyo ng balang o tipaklong. Kaya di ba sabi ko kanina sa China, katulad ng Israel, kasi sa kanila, inalaw din naman sila ng Diyos na kumain ng mga tipaklong ayon sa pagkakatipaklong nito. May tipaklong na hindi pwede rin kainin nila, may balang din na hindi nila pwede kainin, kasi pinag-utos nga yun. Kita ba, sa Leviticus 11:20, hindi ba nga natakil ko na yung na magreklamo yung mga Israelita sa Panginoon ay na lagi lang daw nila kinakain ay mana, ay anong ginawa nila? Laksang balang. Pinadala nila sa pila-pilang Israelita na naglalakad sa ilang nun at tinuhuli na lang nila yon, niluluto. Baka yung iba, maaari, kinakain na yun, di ba? Meron nga ako, yung dito nga, nung bata kami, may mga nanguhuli kami ng ipon. Yung iba, ipon, babalatan, kakainin na. Tinry ko yun, nasuka ko yun. Di ba? Sabi nga ito, sige nga, kung masunurin kayo sa kasulatan, bigyan nyo ako ng mga nabanggit na hayop na recipe. Di ba? Kasi kung pag wala kayo na ipakitang ganyan, na hindi kayo kumakain ng dugo, hindi kayo kumakain ng baboy, hindi kayo kumakain ng balot, kulto na agad kayo. At hindi nyo sinunod yun yung pwedeng kainin din ng mga Israelite, which is balang or tipaklong. Diba? Kaya nakikita nyo yun. Kaya hindi tayo sakop naman. Kasi tatin sino Pinoy ang napakadalang na kumakain ng balang. Pero napakadalang, hindi lahat. Sa ganun na, yung logic dyan yung may iba't ibang bansa tayo, di ba? May kanya-kanyang batas. Sa atin, noon merong death penalty, pero nawala na nga, di ba, dahil sa human rights. Pero sa iba, kita nyo yung iba, yung may kaso dito na sa kanila death penalty na ang dapat, magagawa ba nila dito sa lugar natin? Pwede ba nilang kunin nila dito? Diba, kita nyo nga yung mga ICC ngayon di ba? Hindi makapasok agad-agad. So nakikita nyo yung logic nun. Batas nila yun. Hindi natin batas dito.
Kaya wala silang pakialam doon. Sa atin, wala rin tayong pakialam sa kanila. Di ba? Kita niyo yun? Nang dumating dito si Jesus, para tayo tupusin, ay hindi pa rin yun sapat sa atin na sundin. Di ba? Ano pa ang nasusulat? Hindi ang pumapasok sa ating katawan ang nagpapasama, kundi yung lumalabas sa ating bibig. Sa Marcos 7:15, mababasa niyo yan. Hindi ka nga kumakain ng balot o ng kung ano mang narinig mo lang, nakita mo lang sa Biblia na para pala sa Israelita, pero nagpiling Israelita ka. Pero kung makapagbura ka naman, wagas. Ba? Marami pa mga kautusan sa Biblia na hindi tayo sako, pero ito lang yung ilan sa mga ipapakita ko. Pero sa 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moses doon nga sa bundok ng Sinai o Sinai, yun yung utos na pangkalahatan. Basahin nyo, tingnan nyo, naitakil ko na yan. May nakita bang bawal ang pagkain ng kung ano-ano? Wala, di ba? So, yun ang dapat nating sundin. Doon tayo kabilang. Tapos, eto na yung ano ko, sinasabi ko kung mga sumusunod kasi kayo ha. Sa Deuteronomy 14:21, ang lahat ng mga hindi pinapakain ng Diyos sa Israelita ay pwede naman nilang ibigay o ibenta sa ibang bayan. Wow! Kung ayaw ng Diyos sa Israelitang ipakain yung ganun, bakit mabebenta niya pa sa iba? Kasi nga hindi sila Israelita. Sila yung mga hentil. Pwede sila. Tayo is hentil tayo. Masakit man sa kalooban tanggapin, hentil tayo, hindi tayo Hebreo. Hindi tayo lahing Israel. Huwag kayo magpiling-piling dyan. Oh, tapos ito pa ha. Total naman, piling Israelita kayo. Sa Genesis 38:8, kung may kapatid kayo namatay, papayag ba kayo na kayo naman yung maging asawa ng kanyang iniwang asawa? Sa Israel kasi, legal yan. Diba? Para pagpapatuloy ng kapurian ng kapatid mo. Ginagawa nyo ba yan? Yung mga hindi sumusunod sa mga hindi pagkain ng kung ano-ano? Ha? Mga hipag nyo ba sinatabihan nyo pag namatay na yung asawa niya? Ba? Kasi hindi lang naman natin para nabasa, susundin na natin. Kailangan din nating unawain kung kanino inutos yun. Sabi ko sa mga nakaraang vlog ko, ay ramdam ko na meron akong calling. Diba? Kaso nga sa mga nakikita ko na mga sekta ay taliwas yung mga ginagawa nila sa nakasulat. Kaya ang ginawa ko na lang, itinulad ko yung sarili ko kay Juan Bautista. Si Juan Bautista hindi siya nakaranas makapasok sa mga templo nun. Hindi siya nakarinig ng mga aral ng Diyos. Saan pa nga siya lumaki? Sa ilang. Ano kinakain nga niya din nun? Balang. Yun ang pagkain niya, tsaka pulot-pukyutan. Pero, ano ang ambag niya sa ating Kristyanismo? Siya lang naman ang nagbautismo sa ating banal na Panginoon Jesus. Ikita niyo yun? Hindi ka nakabasa ng Biblia, hindi mo nalalaman yung kung ano yung nasusulat, pero ikaw yung nagkaroon ng karapatan humawak sa Panginoon para bautismuhan. Ako, straight to the point ako sa pagsasabi ko ng kung ano-ano nasusulat.
At di tulad ng nakasulat na pagbagong miyembro ay bigyan mo lang ng mga mild na salita. Diba? Kumbaga, logic doon is baby Christians, hindi mo pa pwedeng pakainin ng mabibigat na matitigas na pagkain. Kailangan gatas. Pero ang tanong ko rin ganito, hindi ko naman kayo mga disipulos. Diba? Nakikinig nga kayo sa akin, pero hindi nangangulugo na tagasunod ko na kayo. Diba? Salamat kung pinapanood nyo itong mga contents ko, pero hindi ibig sabihin nga nun ay miyembro ko kayo. Diba? Tapos ito pa yan, ang isa ko lang masasabi sa inyo, bago ako magpaalam ay ang Biblia kasi kada isang tao na alam na yung kasalanan ay mandatoryong dapat mong basahin. Yeah? Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ko kayo para, basahin mo yung Biblia, napakaganda, baktutuwa ka. Diba? Hindi nyo ako pastor para kayo bula-bulahin ko, para nga mag-join kayo. Kasi, di ba? Kaya sila ganun kabait dahil nga meron silang motibo. Kanina, di ba, yung sa ikapu, paghahandog, kaya ang bait-bait nila sa inyo. Pero kung wala kayong hinahandog sa akin, yun, siguro, sandali lang na oras, basahin nyo ito, mapanood nyo ito, di ba? Then yung sa mga gusto namang magtanggol sa mga reliyon nila, make sure lang man din na yung ipagtatanggol nyo salita ay nasa Biblia rin. Diba? Huwag tayong magpaka-abogado peg na nagtatanggol tayo ng hindi natin alam yung kung ano yung nasusulat. Diba? So, yun na lang po uli yung ating topic ngayon sa araw na ito. Sana meron kayo napulot na naman na aral at muli iniinganyo ko kayo na magbasa kayo ng Biblia para hindi tayo napapaglinlangan ng dyablo. Muli po, isang pagpalang araw again. Paalam!